Kinwestiyon ng ilang kongresista kung bakit sa Office of the Ombudsman sinampahan ng kaso si House Speaker Martin Romualdez at ang tatlong pang kasamahan kaugnay sa umano'y pagsingit ng bilyon-bilyong piso sa 2025 national budget. Sa pulong balitaan, sinabi ni Representative Rog Gutierrez na kung hindi pamumulitika ang pakay, dapat sa Korte Suprema idinulog ang issue sa budget. Yung pag-file mismo, I think if the question is really in relation not to politics but to the law itself, shouldn't it have been filed before the Supreme Court regarding Rule 65 po? Usually, kapag may katanungan po tukol sa isang batas, ang redress po nandun sa Supreme Court, hindi po siya criminal. Kasi po political function yung pagpasa ng batas, no? So, wala namang na-enrichment na alleged, I think, doon sa criminal nature that they are now filing. So, it's just curious po, no, on my part, bakit yun yung venue na pinili nila. Ipinunto ni Gutierrez na Bicameral Conference Committee ang tumrabaho sa 2025 General Appropriations Bill. Kaya bakit mga kongresista lang ang kabilang sa respondents o yung mga inirereklamo? Bukod dito, hindi naman anya miyembro ng Bicam si Speaker Romualdez. Pinuna rin ni Assistant Majority Leader Pami Zamora ang pagbatikos ni dating Speaker Pantaleon Alvarez sa budget, samantalang lagi siyang wala sa plenaryo para sana makapagtanong. It's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we've had for the 2025 budget, whether sa committee level or sa plenary. Wala naman siyang ni-raise na concern bilang Assistant Majority Leader. Parati po akong nasa session floor. Bihira ko po siyang nakita. Sa kabila nito, inirerespeto daw ni Gutierrez at Zamora ang paghahain ng kaso dahil karapatan ito ng sinuman. 12 counts ng falsification of legislative documents at graft ang isinampa laban kina Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, dating Appropriations Chairman Elizalde Co at Representative Stella Luz Kimbo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.